Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. At eto nga mga karbi natin, Senator Bato nagpakita sa rally. Aba ha, dumalo sa INC rally si Senator Bato mga kababayan. Yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung patungkol kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan, eto munang si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ang pag-usapan natin. Kasi sabi po dito ni Claire Castro mga kababayan na, eto po ang sabi ni Claire Castro. Sabi po dito ni Claire, ayan mga kababayan ha? Yan. Sabi po dito ni Claire Castro mga karbi natin, definitely, absolutely with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ayan, naniniwala ba kayo dyan? Eto kung mayroon po talagang good governance ang administrasyong ito, sige nga, paki-explain Claire Castro, simula ng pagsimula ng inyong administrasyon, ilang kaguluhan na po ang nangyari, ilang rally na ang nangyari. Pag sinabi kasi nating good governance, no? Walang ganitong mga malawakang rally mga kababayan. Kung magkaroon man po ng mga rally, konti lang yan. At saka yung pinaglalaban po nila, hindi po patungkol sa korupsyon, no? Sa flood control scam, di ba? Hindi po ganoon ang irarally nila. Alam niyo kung ano yung irarally nila? Patungkol sa health, di ba? Parang ganoon, health, trabaho, di ba? Kasi yun naman ang mga normal na mga sinisigaw ng mga makakaliwa, di ba? Yung magkapantay-pantay ang serbisyo, okay? Sa ating mga taong bayan, di ba? Yun po ang mga kadalasang kadalasang mga rally. Pero kung ganitong rally na against corruption, tapos sasabihin mo, hindi, may good governance ang yung administrasyon, may good governance. Sino pong maniniwala sa inyo? Sabagay, wala namang naniniwala sa inyo eto nga, sabi dito sa comment section basahin po natin konti, no? Sabi po ni Noy Angas, ayan mga kababayan, there are imbecils and then there's Anteclair, ayan mga kababayan the faces of corruption, correct Ito po yung face of corruption mga kababayan. Okay? Good governance sa mga nakatanggap ng maleta. Ano masasabi nyo? Totoo naman Yeah. Natatawa ako. Nakakatawa ka daw, sabi ni Isabelo Sabi ni Abel, good governance in corruption. Natumbok ni Abel good governance in corruption mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At eto mga kababayan, pasadahan pa rin natin si Anteclair mga karbi natin. Grabe ito. May ebidensya kaya dito si Anteclair? Yan Sabi po dito ni Anteclair mga kababayan, Yusek Castro, anong Yusek Castro? Yusek Castro. Pinuna ang pagiging high umano ni Kitty Duterte sa bawal na gamot. What? Pati bata, pati si Kitty Duterte, sinasali mo na sa kalokohan mo. Do you have any evidence? No? Mayroon ka bang testigo na magpapatunay? Di ba? Mahirap yung sasabihin mong ganyan. Buti kaming mga DDS Buti kaming mga DDS, may basihan kami kung bakit namin tinatawag na adictus bangag si President Bongbong Marcos Jr. Bakit? Kasi mismong ate niya ang nagsabi na talagang adictus, no? Si President Bongbong Marcos Jr. Sabi ni Amy Marcos, Ngayon, puntahan natin dito kay Kitty Duterte. Ano po ba yung basihan mo? Yusek Claire Castro. Kung titingnan kayong dalawa, kung pagtatabihin kayo ni Kitty Duterte, di ba? Mas bangag ka pa nga tingnan No, di ba? Mas bangag ka pa nga pong tingnan kaysa kay Kitty Duterte. Tapos siya ang pagbibintangan mong ganyan. Di ba? Ay nako. Grabe. Ito po Ito po yung comments ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Amora,
Kitty can file a case versus Anticler. Correct ka. Baka ikaw po baka ikaw daw yung baka ikaw daw po yung bangag. Try daw in public, mag-drug test sila with BBM. Correct, sige. Hamunin natin yan, mga kababayan, no? Try. Sa publiko, okay? Sa public places, kung saan mang lugar yan, no? Magpa-drug test kayo. Isama ka na, Claire. 'Di ba? Si BBM, ikaw, tapos Kitty Duterte, magpa-drug test kayo. Hair follicle test pa, 'di ba? Sabi po dito, may sayad na talaga 'to. Grabe naman yung mga comments dito. May sayad na talaga daw si Ante Claire. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan? Just comment down below, mga kababayan. At eto, no? President Bongbong Marcos Jr. Sa rally po ng INC, ito po ang sabi niya, sabi niya, malakas ang loob ko kasi sa kasaysayan, ang iglesia kapag nagrally hindi sila nanggugulo. Diba? Pero antayin mo lang na mapuno kasi mga disiplinado kasi ang mga taong yan. No? Hindi sila nanggugulo. Pero, yung ipinaglalaban nila, naririnig mo ba? Naririnig mo ba yung pinaglalaban nila? Anti-corruption. Di ba? Yung pinaglalaban nila, mga kababayan, at eto pong panggigipit, no, ng administrasyong ito kay Senator Dante Marcoleta. So kampante ka dahil hindi nanggugulo. Paano na lang kung mangyari yung nangyari sa Nepal, di ba? Napanood nyo ba yon, mga kababayan? Yung Nepal ba yon? Yung sinunog yung pinakamalakanyang nila. Sinunog ng taong bayan dahil sa sobrang kurakot ang kanilang gobyerno. No, wag na natin antayin na kasi mababait kasi ang mga Pilipino no? Kahit papaano mas mabait ang mga Pilipino kaysa sa ibang lahi. Papaano pala kung naging sa Nepal ito, di ba? Baka nasunog na kayo diyan sa Malacanang, di ba? Sa sobrang kurakot. Ay nako po. Hindi porket ito, mga kabayan, hindi porket sabi niya dito, hindi porket hindi nanggugulo, no? Yung Iglesia ni Cristo, no? Ay ganun-ganun na lang, mga kababayan, di ba? Hindi mo na sila pakikinggan. Di ba? Wag kang sabagay, kampante nga siya kasi hindi daw nanggugulo. Ang gusto siguro nila magkagulo no? Pag nagkagulo naman, martial law din naman ang pantapat nila. Diba? Martial law din naman kung manggugulo. Kaya wala tayong no choice, mga kababayan, di ba? Wala na, no choice pa. Kung di ang sumunod sa batas. Batas ni Marcos, mga kababayan. Siyempre, ang konstitusyon po ang susundin natin. Kaso nga lang, sa administrasyong ito, usong-uso ang bend the law. Di ba? Kaya wala rin. Lahat sa kanila may butas, mga kababayan. Ito po ang sabi ng ating mga kababayan dito po sa post na ito ni sa pahayag ni President Bongbong Marcos. Sabi po dito, hindi kami talagang magulo. Kayo lang yung nanggugulo. Correct. Official visit daw. Sos, magtubig lang yan. Wag naman. Magtubig lang yan. Okay? Malakas ang loob dahil hindi kinukuyog for now. Nga sa ngayon. Diba? Sa ngayon, baka kaya pa nilang kaya pang pigilan ng taong bayan. Paano pag hindi na napigilan, no? Kaya kampante ka, kaya pala kampante, mga kabayan, kasi hindi nanggugulo. Kahit sabihin na natin ang rally ay walang kwenta kasi nilayasan lang sila ni Marcos, nagpakasasa sa Canada imbis harapin ang problema, para sa akin nakakatulong ito. Sana nga pala makatulong na ito para malaman ng buong bansa kung gaano katalamak na korupsyon ang gobyerno ni Marcos ngayon. At sana po, sabi niya dito, sabi ni Alamat ni Maldita, at sana po hindi na sila magpapautang sa mga PI na mga to. Ang problema nga, mga kababayan, kahit alam na nila na korap ang ating gobyerno, pautang pa rin ng pautang ang World Bank, Asian Development Bank, di ba? At saka yung ibang bansa, pautang pa rin ng pautang. Bakit? Mga kababayan, that is their business.
ang magpautang po ang kanilang negosyo. Dito nga sa atin, walang war, nagpapautang sila. Di ba? Kung doon nga sa ibang bansa may war, nagpapautang sila, dito pa kaya sa atin kahit walang war, magpapautang yan. Dahil that is their business, mga kabayan. With or without war, or with or without chaos, itong mga bangkong ito ay magpapautang at magpapautang because money is their business. Wala na tayong magagawa dyan. Mas advantage nga sa kanila kung corrupt ang namumuno. Bakit? Kasi utang lang ng utang. Di ba? Utang lang ng utang. O, pag utang ngayon, gagastusin agad. Malita agad. Okay, malita. O, utang na naman. Tuwang-tuwa si World Bank, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ito, pasok. Okay, set pa to tayo. Yay! Ako'y nakikiisa. This is a national rally for peace. Yan. Diba? Sa mga nakakamiss kay Sen Bato ha, kung sakaling hindi ho wanted sa ICC si Sen Bato, baka isa ho siya sa naririnig natin nagsasalita kayo sa entablado ng ICC. Correct. Ay, ICC. ICC. Ako sa Tawa kay Boy Lawas. ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo na makipag-rally tayo for peace. I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Yan. Hindi pa ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumuliti ka. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. Correct. So, doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Ayan na ha. O, sino ba yung gustong hulihin si Senator Bato de la Rosa? Nandyan lang pala. Hinahanap nyo pa. O magbibigay pa kayo ng pabuya para mahanap lang. Nandyan lang pala, di ba mga kababayan? Hulihin nyo na para lagutan din kayo dyan ng mga nagrarally. Diba? Akala nyo ba papahuli nila dyan si Senator Bato? Ha? Mga ungas kayo. Diba? Yan ay hindi pwedeng mangyari yan. Ha? Ginigipit nyo na nga si Senator Marcoleta. No? Pinakulong nyo na si Senator Jinggoy. Ha? Senator Bato na lang ang malaya. Okay? Palakpakan po natin si Senator Bato, mga kababayan. Ito pa. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace. Correct. Magkaisa at tahimik ang bayan. Ako'y Nag-iisa ho itong si Sen Bato ha. At ako'y naniniwala na kung sakaling available si Sen Bato, ano yan, nandyan yan ha. Correct. Isa yan sa mga kababayan nating membro ng INC. Rumekta ho tayo dito kay Atty. Neil Abayon ha. Sen, mga kababayan, bago po natin pakinggan si attorney, ito muna si yan sa baba natin, ito sa side natin si Remulla. Biruin mo ito, mga kababayan, gago talaga ito. Ang daming alam na Remulla. Ito, sabi po dito, mga affidavit ng Brave 18 gagamitin sa kaso laban kay Romualdez at Saldico. Pusang gala na. Napunta na kay Romualdez yung sisi ng 18 Marines. Akala ko ba hindi ninyo pinaniniwalaan yung 18 Marines? Di ba? Tapos ngayon gagamitin nyo yung kanilang affidavit, mga kabayan. Naglulukuhan ba tayo dito? Di ba? Paano na lang yung si Erwin Tulfo? Di ba? Sino itong isa pa? Si Soto. Sabi na deliveran daw eh. Di ba, mga kabayan? Si Marcos. Si Sandro. Sino pa? Si Estela Kimbo. Si Luestro, si Chua. Paano yan, mga kabayan, yung iba? Si Romualdez at si Saldico lang ang gagamitan ng affidavit ng 18 Marines. Diba?
Talagang napakaano talaga nitong ombudsman na ito mga kababayan. Ha? Grabe. Diba? Eto lang, no, napakatanda na po ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Sana gumawa naman po siya ng tama. Di ba? Hindi yung puro protekta ng protekta lang siya. Sa bagay, si Marcos Jr. kasi ang naglagay sa kanya sa pwestong yan, mga kababayan. Eh, wala tayong magagawa. Di ba? Ano, ganito na lang ba? Wala na talaga tayong magagawa? Mga karibin natin. Ha? Kung ano yung sabihin ni Ombudsman, yun na talaga yun. Wala bang mas makapangyarihan pa sa Ombudsman na pwedeng sumilip sa mga ginagawa ng Ombudsman kung ito po ba ay naaayon sa batas? May batas bang nilalabag ang Ombudsman? Or, sa bagay, sabi nga po ni Ombudsman noon, they can bend the law. Di ba? Kaya nilang baliin ang batas, mga kababayan. Ay nako, grabe ito. O ito, mga kababayan, si Attorney Abayon, pasok. Paboritong abogado ng mga dito. Bastos eh, no? Kaya ko. Doon tayo sa from the top tayo. Ayan. Nakikiisa. Ay, hindi. Kasi ba ito yan? Kasi ito. Wala pong uwian ha. Wala pong uwian kay gikapoy ko ka. Ang layo po ng nilakad ko galing Garnet. Dumaan kami dito eh. Kaya wala po talaga muna tayong uwian. So, una-una po sa lahat, gusto ko muna pasalamatan po yung INC for organizing this kind of event. Kasi, kilala niyo po ba ako? Hindi. Ako yung madaldal daw sa YouTube eh. Yung quote-unquote favorite DDS lawyer. So ako po kasi may personal advocacy din talaga ako na mag-explain ng batas, di ba? Ina-explain ko kung paano mag-apply yung batas sa mga actions ng mga public servants natin. At yung aim ko po dyan ay hopefully po para maka-see more kayo dun sa mga whether or not kalokohan ba or tama yung ginagawa ng mga public servants natin. So yung ganun ko po kasing advocacy, mahirap yun pag ako lang yung gumagawa. Pero at least dito sa INC nakikita ko na ganun din yung advocacy po ninyo. For transparency, accountability, at bawal ang selective justice. Correct, So, tama. kay Eric, pagkasuhan ako, kayo din bahala sa akin? Ay hindi, ako bahala sa sarili ko. Abogado pala ako eh. Di ba? Okay, so ano po, good afternoon, mayong hapon sa inyong tanan, mga kaigsunan. Maraming salamat po for sacrificing. Kanina yung iba sa inyo, 6 a.m. pa naulanan. Ako hindi na ako naulanan, pero napagod ako dun sa paglakad. So for this afternoon po, I will be doing what I like to think I do best, which is just to share my konting wisdom regarding the Constitution po natin. Okay, pero wait lang po pala, pa-picture muna ako sa inyo para may remembrance ako. Yun. Magsi-selfie lang po. Yung dati ko po kasing pagpunta, wala akong selfie, sayang. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan? Just comment down below mga karibin natin. Maraming salamat po.